Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo ngayon nandun. Ay, thank God it's Friday. Biyernes na naman po ngayon, ano? At katapusan ng sa Pilipinas ngayon ay payday. Katapusan ng buwan. Pero May 30 pa lang po ngayon. Bukas pa po ang May 31, ano? Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Nakakahinga pa ba? May nabalitaan na naman po tayo na isang hindi maganda at hindi kaya-ayang balita. Ano? Itong impeachment na dapat ay in-schedule nila. Simula ng schedule ng impeachment ay June 2. Ano? Dinilay po ni Senator Chis Escudero ang simula. At sabi ay magsisimula daw po ngayong sa June 11. Mukhang nakakaamoy ako ng hindi maganda, no? Tumagal na po ng tumagal. Tumagal na ng tumagal itong impeachment na to. Nawala na po ang momentum. Ano? Nawala na ang momentum. Alam niyo yung momentum kung tinatawag. Alam niyo po yung isang bola pag sinimulan yung ihagis o pagulungin, ayan po ay sa simula ay mabilis dahil may force, ano? At pahina po ng pahinayan. Okay? Hanggang sa mawala na at tumigil na. Okay? So, ganyan po ang nangyayari dyan. Ang lakas ng simula ng dating ng impeachment. There was even a time na meron po talagang survey na, correct me if I'm wrong, mga 80% ng Pilipino wants the impeachment to start or wants Sara to answer the impeachment trial. Di ba? There was even a time. Ngayon, actually ilang impeachment complaint po yung na-file sa Kongreso. Alright? Ilan? 4. Yung 3 ay noong Disyembre at yung 4 ay noong February. Di ba? At itong 4 na ito ay suportado ng at least 213 ba o 216. Correct me if I'm wrong. That's as far as I remember, something more than 200. Na congressman ang pumirma. At nang isinabmit po ang impeachment complaint sa Senado, ang ginawa ng mga senador at ni Chis Escudero, nag-adjourn. Diyan na po, kung natatandaan niyo po, ayan po ang simula noong debate ng the word forthwith. Agad-agad kung sa Tagalog. Ang dapat po, ang sabi ng Constitution, impeachment procedure o process trial should start forthwith. O sabi ng Konstitusyon, agad-agad gawin ang trial. May dahilan po kung bakit ganun ang probisyon ng Konstitusyon. Dahil ayaw na gusto ng Konstitusyon natin na simulan agad at gusto ng mga framers na simulan agad para malaman kung totoo o hindi ang mga alegasyon sa impeachment complaint. At kung hindi totoo ang alegasyon sa impeachment complaint, the nation will go on. Tutuloy-tuloy ang buhay, kung mali ang alegasyon hindi napatunayan. At kung tama naman, ay dapat tanggalin na agad ang opisyal dahil baka magtagal pa yan sa posisyon ay marami pang damage na pwede niyang gawin. So kaya po ganun ang salita ng Constitution natin. The trial or the impeachment proceeding should forthwith proceed.
Okay? Agad-agad. Pero ang ginawa ng Senado, pinatulog at sinasabing adjourn daw. Alright? So, nagduda na agad po tayo doon. Ano? Ano bang meron dyan? Bakit kadami-dami, pwede namang simulan agad. Ano? Pero palagay ko, namumulitika itong si Chis Escudero eh. Dahil yung pong mga kandidato yung mga senador during that time, marami po dyan, kalahati ay baka mga re-electionist, ano? Mga ngampanya, at yung kalahati naman, ay di mamamasyal. Mamasyal kasi bakasyon sa Senado. So, yun po. Natulog yun. Talagang hindi po pinagalaw. Hindi pinagalaw ang complaint na yan. Ano? Tapos, at sabi nga, ay magsisimula daw ang impeachment ng June 2 pagkatapos ng eleksyon. Alright, so, well and good. Hindi mapilit. Stubborn itong si Chis Escudero. Okay, so, nagka-eleksyon at naset ng June 2. Kahapon po, ang sabi ay, teka muna, marami pala kaming gagawin na mas mahalaga kaysa sa impeachment. Kaya yung impeachment na yan, gagawin na natin, sisimulan natin sa June 11. Ilang araw na lang po uli at after sa June 11, ilang araw na lang po uli ay mag-a-adjourn na naman ang 19th Congress. Diba? At alam naman po natin na may issue diyan, ano? Ang issue diyan ay dapat bang patawidin ang impeachment from 19th Congress to 20th Congress. Yan po ang issue diyan. So, anong nangyayari? Pinatatagal ni Chis Escudero, di ba? At talagang niluluto na wag nang matuloy. Alam po natin, may issue rin yan. Kailan ba sinasabing na ituloy o na-file ang impeachment? Ha? So pag hindi nila ginalawan yan, hindi nila na-convene ang impeachment court ng 19th Congress, tatawid po yan sa 20th Congress. Ang tanong na naman, issue na naman po ito. Magiging issue sa Supreme Court na naman to. Sasabihin hindi pa yan. Hindi yan nasimulan noong 19th Congress. Kaya ngayong 20th Congress ay dapat yung i-file uli. Another issue po ay ito kung sakalit. Yung ganun hindi po pwede mag-file ang mabigyan ng dalawang impeachment complaint sa isang taon ng isang opisyal. Tandaan po natin, ito po yung impeachment complaint, ito i-final ng February. Kung hindi man ako kamali, February 5. So, ang isang taon po niyan ay February 5 next year. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng i-file ulit yung impeachment na yan hanggang February 5 next year. Di ba? At, iba na po ang komposisyon ng House of Representatives simula June 30 at noon. Iba na. Yung bang mga yan ay magpapile pa rin ng impeachment? Alam naman po natin yung politika at nakatingin yung mga yan sa 2028 election. Kailan kaya magbabago ang ating mga congressman, ang ating mga politiko? Nakatingin sila palagi sa susunod na eleksyon. Kasi dapat malaman nila kung sino ang malakas sa susunod na eleksyon at doon sila kakabit. Yan po ang nangyayari ngayon sa ating mga politiko. Alright? Habang tayo bumuboto ng mga ganyang klaseng politiko, hindi po magbabago itong ating talagang bansa. Alright, balik tayo diyan sa impeachment. Bakit nagkakaganito? Ano nangyayari? Anyari, kumbaga, sabi nga, anyari. Nawala na bigla ang impeachment. Matutuloy pa ba talaga yan? It's a big question mark now. Right? At sino may kasalanan yan? Ay sino pa? Di ba?
Ayan, ang presidente. Ang presidente natin, si Bongbong Marcos. Kasi, sabi nga niya, hindi ako nakikialam dyan. Pero, nagpanay naman ang salita niya na hindi ko gusto ang impeachment. Tandaan po natin yung unang file pa lang ng impeachment, yung unang complaint ng Akbayan. Ng Akbayan Party List. Ay sinabi na agad niya, I am not in favor of impeachment. Di ba? Hanggang ngayon sinasabi niya. Bakit hindi na lang ba niya sabihin na, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House yan or House of Representatives and Senado. Bahala silang magdesisyon dyan. Hindi ako nakikialam dyan. Di ba? Sa pagsasalita po ni Presidente Marcos na sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment, ay nabibinibigyan niya ng bala yung mga mambabatas natin na nag-iisip na i-acquit si Sara Duterte na hindi na nga talaga ituloy. Right? Ayaw naman ng presidente, huwag na nating ituloy. Di ba? Yan ang mangyayari diyan. Pero tandaan po natin, ang executive, judiciary, and legislative departments are separate and distinct from each other. Di ba? Yan po yung mga yan ay mayroong mga hindi po dapat nakikialam sa bawat. So, kahit po magsalita ka, ay yan ay isang klase ng pakikialam. Nakaka-frustrate, di ba? Nakaka-frustrate to yung mga ganyang klaseng politiko. At isa pa, this impeachment, ito pong mga nangyari noong 2024 regarding the investigation ng Quadcom at ng Congress ng Senado. Yung impeachment complaint na yan, it's beyond Marcos versus Duterte now. Hindi lang po dyan pinag-uusapan yan laban ng dalawang titans na yan, yung dalawang ito pong labanan ito pong impeachment na to it's not just between Marcos and Duterte now. Hindi na po ito tungkol sa kanilang dalawa lang, It is beyond them anymore. Ito po ang pinag-uusapan po dito ay good governance na talaga, na kung saan ang pinag-uusapan ay kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating taong bayan. Pera ng taong bayan. At kung hindi po natin ito talaga magagawa ng paraan, hindi na masasagot ni Sara Duterte, wala na. Dire-diretso na to. Dire-diretso na to sa ating mga politiko. Gagayahin na po ito at wala na. Rest in peace na po talaga ang impeachment na to. At wala na tayong magagawa diyan kung hindi po matutuloy itong impeachment na to. At sa tingin ko, wala na. Forget about this. Tayo na lang po mga taong bayan ang magdudusa sa ginagawa ng mga politikong ito. At hindi po titigil itong pang-aapi sa atin ng mga klaseng politiko na ito. Habang pinapabayaan natin sila na gawin nila kung ano ang kagustuhan lang nila. Okay? Medyo Biyernes ngayon, dapat masaya, Hindi maganda. Okay? Hindi maganda. Magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye.